Hindi na niya kailangan ng wild card. At kung tutuusin, iyon ang pinakamalakas na mensahe sa lahat. Isipin mo to, wala pang gaanong katagalan. Si Alex Iela ay isang batang manlalarong kailangang umasa sa espesyal na imitasyon para lang makapasok sa isa sa pinakamalaking torneo sa tennis. Ngayon, pabalik siya sa Estados Unidos para sa Mubadala EC Open sa Washington bilang direktang kasali sa Maendraw. Hindi dahil may tumulong sa kanya, hindi dahil may nagbigay ng pabor, kundi dahil ang ranking niya mismo ang nagdala sa kanya roon. Kung naniniwala kang espesyal ang pag-angat ni Alex Iela, i-like mo ang video, mag-subscribe ka, at sabihin mo sa comments kung hanggang saan sa tingin mo ang maaabot niya ngayong season. Sa unang tingin, parang maliit na detalye lang iyon sa entry list. Pero sa totoo lang, napakalaki ng ibig sabihin niyan. Dahil sa tennis, may malinaw na pagkakaiba ang pinapasok ka at hindi ka na pwedeng iwan sa labas. Noong una, may kailangang magbukas ng pinto para kay Alex. Ngayon, ang mga panalo niya na mismo ang gumawa noon. At doon nagsisimula ang tunay na kwento. 16 na buwan lang ang pagitan, pero parang ibang panahon na ang pagitan ng dalawang bersyon ni Alex Iela. Noong Miami Open 2025, pumasok siya bilang isang 19 anyos na wild card, nasa labas pa ng matataas na ranggo, at para sa marami, isa lang siyang promising young player na maaaring magbigay ng konting laban bago tuluyang matalo ng mas kilalang pangalan. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa halip na basta makaranas, siya ang naging kwento ng torneo. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Pero bago natin balikan ang Miami, kailangan munang maintindihan kung bakit ang direct entry sa Washington ay higit pa sa simpleng administrative update. Sa professional tennis, ang wild card ay oportunidad. Ang direct entry ay katibayan. Kapag wild card ka, may naniniwala sa potential mo. Kapag direct entry ka, hindi na potensya ang usapan, nagawa mo na ang trabaho para mapatunayan na karapat-dapat ka. Iyon ang napakahalagang pagbabago sa sitwasyon ni Alex ngayon. Ang Washington EC Open ngayong 2026 ay hindi basta ordinaryong event. Ayon sa WTA, kabilang si Alex Iela sa direct entry list ng loaded na field na may mga kilalang pangalan tulad nina Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Naomi Osaka, Jasmine Paolini, Madison Keys, Emma Navarro, Leylah Fernandez, at iba pang matitinding pangalan sa tour. At ang torneo ay tatakbo mula Hulyo 27 hanggang Agosto 2, kung saan ilalabas ang draw sa Hulyo 25. Sa madaling salita, hindi ito maliit na entablado. Hindi ito tahimik na linggo sa kalendar. Ito ay isang WTA 500 na puno ng mga bituin, at nandoon si Alex hindi bilang sorpresa, kundi bilang isa sa mga lehitimong pangalan sa field. At dito lalo pang kumitindi ang bigat ng sandali. Dahil hindi na si Alex ang manlalarong, baka may potensyal. Hindi na siya ang batang pwedeng ikwento bilang feel-good underdog. Sana ngayon ang klase ng player na kailangang paghandaan ng kalaban. Sana ang pangalang hindi pwedeng basta ipagkibit balikat sa draw. At kung isipin mo, napakabilis ng pagbabagong iyon, pero hindi siya biglaan. Matagal nang alam ng mga sumusubaybay sa tennis na espesyal si Alex Iela. Hindi naman nagsimula sa Miami ang talento niya. Bago pa man siya sumabog sa mas malaking entablado, may Junior Grand Slam title na siya sa US Open. Nagtraining siya sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca. Ilang taon na siyang tinitingnan bilang isa sa pinakamagagaling na prospect na naproduce ng Pilipinas sa tennis. Pero sa Pro Tour, hindi sapat ang reputasyon. Hindi sapat ang pangako. Hindi sapat ang magaling siya para sa edad niya. Ang umiikot na currency sa pro tennis ay panalo, ranking points, resulta. At bago ang breakthrough niya, doon siya nahirapan gaya ng maraming batang players na sinusubukang umakyat. Dahil sa tennis, kapag mas mataas ang ranking mo, mas madali kang makapasok sa pinakamalaking torneo. At kapag nakakapasok ka sa pinakamalaking torneo, mas malaki ang pagkakataon mong makakuha ng mas maraming puntos, mas malaking premyo, at mas matinding exposure laban sa pinakamahusay sa mundo. Pero kung nasa labas ka ng cutoff, madalas kailangan mong dumaan sa qualifying. Ibig sabihin, bago pa man magsimula ang Maendraw, pagod ka na agad. 2 o 3 knockout matches muna para lang makapasok sa first round. Isang maling araw, uwi ka na agad. Isang mainit na hapon, isang masamang draw, isang veteranong kalaban, tapos na ang linggo mo bago ka pa mapansin ng karamihan.
Iyan ang mundong pinagdaanan ni Alex. At naramdaman niya iyon ng todo. Noong Wimbledon 2024, halos abot kamay na niya ang maindraw matapos manalo ng 2 qualifying matches. Pero kinapos siya sa final qualifying round. Napakalapit niya. Sobrang lapit para malasahan ang posibilidad. Pero sa pro tennis, ang muntik na ay hindi tumutulak sa'yo paakyat sa ranking. Resulta lang ang gumagawa noon. Kaya nagpatuloy siya. Patuloy sa biyahe. Patuloy sa ensayo. Patuloy sa pagpasok sa mga torneo, kung saan bawat round ay may bigat sa career trajectory mo. Wala ring garantiya na may isang linggo na biglang magpapabago sa laha. Madalas, sa sport na ito, ang progreso ay mabagal, masakit, at halos hindi naapansin, hanggang sa dumating ang isang sandali na hindi na pwedeng baliwalain. Para kay Alex, ang sandaling iyon ay Miami. Noong dumating siya sa Miami Open 2025, hindi siya ang sentro ng usapan. Ang atensyon ng karamihan ay nasa mga bituin, sa mga laking pangalan, sa mga paborito sa titulo. Si Alex Ila ay pumasok bilang wild card, ranked no 140 sa mundo. Para sa casual audience, baka isa lang siyang batang player na pwedeng makakuha ng experience. Pero sa loob ng ilang araw, nabaligtad ang buong narrative. Tinalo niya si Jelena Ostapenko, isang Grand Slam champion na kilala sa lakas at bilis ng opensa. Kung isang upset lang iyon, pwede pa sanang sabihing perfect day lang. Pero hindi doon nagtapos. Sinundan niya iyon ng panalo laban kay Madison Keys, isa na namang Grand Slam champion at isa sa pinakadelikadong hard-court players sa tour. At biglang nagbago ang tono ng usapan. Hindi na ito magandang laban ng batang player. Hindi na ito nice story while it lasts. Bigla itong naging tunay na breakthrough. Pagkatapos, mas lalo pang sumabog ang kwento nang harapin niya si Iga Swiatek. Sa papel, napakalaki ng agwat. Sa karanasan, sa titulo, sa reputasyon, lamang si Swiatek. Pero sa mismong laban, hindi naglaro si Alex na parang masaya na siyang nandoon. Hindi siya natakot. Hindi siya nagtatalo sa pangalan ng nasa kabilang Vaseline. Nanatili siyang kalmado, matapang, at matalas sa mga desisyon. Sa bawat rally, pinakita niya na may sapat siyang disiplina para ipaglaban ang bawat punto at may sapat siyang tapang para umatake kapag may bukas na espasyo. Nang matapos ang laban, hindi na pwedeng ituring na aksidente ang nangyayari. Sa isang torneo, ang 19 anyos na wild card mula sa Pilipinas ay nakatumba ng 3 Grand Slam champions at umabot sa semifinals ng isang WTA 1,000 event. Doon talaga napalingon ang mundo ng tennis. Pero ang pinakamahalagang nakuha niya sa linggong iyon ay hindi lang headlines. Ranking iyon. Momentum iyon. Access iyon. Binago ng Miami ang hugis ng career niya. Dahil mula roon, hindi na siya laging kailangang magsimula sa likod ng pila. At iyan ang madalas hindi agad nakikita ng mga tao. Kapag biglang umangat ang ranking ng isang player, ang punay na epekto ay hindi lang numero. Nagbabago ang scheduling. Nagbabago ang pahinga. Nagbabago ang uri ng mga torneo na mapipili mo. Mas maayos ka ng makakapagplano. Mas hindi ka alipin ng qualifying draws. Mas kaya mong paghanaan ang isang surface swing. Mas nagiging strategic ang kalendar mo, imbes na survival mode linggo-linggo. Pero kasabay ng pagtaas ng ranking, may isa pang mas mahirap na panong. Kaya mo bang panindigan kapag alam na ng lahat kung sino ka? Dito madalas nahuhulog ang ibang breakthrough players. Marami na tayong nakitang atleta na nagkaroon ng isang mahiwagang linggo, pero nang nawala ang element of surprise, bumigat ang laban. Mabilis mag-adjust ang tour. Pinag-aralan ng coaches ang tendencies mo. Inaalam ng kalaban kung saan ka pwedeng pasukin. At kapag napatunayan mo na kaya mong manalo, laban sa malaking pangalan, hindi ka nabibigyan ng libreng puntos. Hahanda na ang lahat para sa'yo. Iyan ang susunod na hamon ni Alex Ila pagkatapos ng Miami. At hindi naman naging perpekto agad ang laha. Nagkaroon ng mahihirap na talo. Nagkaroon ng mga laban na inilantad, kung ano pa ang kailangan niyang i-develop. Nagkaroon ng pisikal at emosyonal na pagsubo, na normal sa isang batang player na biglang sumampa sa mas mabigat na level ng competition. Pero ang mahalaga, hindi siya umatras. Hindi siya naligaw sa high. Hindi rin siya nagmukhang isang kwento na mabilis ding mawawala. Unti-unti, dinagdagan niya ng ebidensya ang ginagawa niya. Sa Eastbourne,
Umabot siya sa una niyang WTA Tour Singles Final matapos lumusot mula qualifying at gumawa na naman ng kasaysayan para sa Pilipinas. Pagkatapos, kumuha siya ng WTA 125 title sa Guadalajara. Tuloy-tuloy ang akyat ng ranking. Hindi nagtagal, naging unang Filipina siyang pumasok sa WTA Top 50.